Naka-live si Attorney Enzo actually ngayon. Hindi nakaporma si Cayetano, Mabsat. Hindi nakaporma si Cayetano, umalma sa security measures nila Gatchalian. Kitil na usbong pa lamang. Kasi nga, nasisira din yung reputasyon ng ang talakay tayo ng mga maiinit na issue kada araw. Alam ko pong lagi kayong nandyan, sumusubaybay. Salamatan ko ang ating mga avid, Romeo Arenas, si Jaime Perez, ayan. O mga kabunyog, simulan ko na tong topic ko. Pero si Bavin Store, i-greet ko rin. So mga kabunyog, simulan ko na tong topic na to kasi alam ko gusto nyo nang pag-usapan natin to. O mga kabunyog, sa ngayon, ang Senado ay nasa heightened security alert. Nasa heightened security alert ang Senado. Sa katunayan, naglabas ng memo si Senate President Pro Tempore at acting Senate President Win Gatchalian na work from home na muna. June 10 at June 11, work from home na muna ang mga empleyado ng Senado. Dahil ito sa mga security measures na isasagawa sa Senado. Bakit nagkaroon ng mga security measures? Kasi may paabot sa liderato ng Senado galing sa National Bureau of Investigation na may banta, seryosong banta sa seguridad ng Senado. At may armadong grupo na posibleng involved dito. Kaya tiningnan ito ng Senado na hindi simpleng banta. Kaya ang ginawa ng Senado, nagsagawa ng mga security measures. Mga kabunyog. O ngayon, umaalma si Cayetano. Sabi ni Cayetano, bakit daw pinaniniwalaan ng liderato ng Senado nila Senador Win Gatchalian ang sinasabi ng NBI? Hindi daw dapat pagkatiwalaan ng NBI ayon kay Cayetano. Pero sa totoo mga kabunyog, dito hindi na naman nakapurma si Cayetano. Hindi na naman nakapurma. Ang gusto kasi ni Cayetano, hayaan lang yung mga nangyayari sa Senado. Yung paglabas-pasok ng mga tao na hindi na nakukontrol, tapos yung mga rally doon sa labas, ay mayroong nakarating daw na information sa NBI na may mga plano, may mga pinaplano na kaguluhan. Kaya sabi ni NBI Director Matibag kila Win Gatchalian at kila Senador Lacson, medyo magsagawa ng paghihigpit sa seguridad. Kasi reliable ang information umano na nakuha nila. Kabunyog Busing Imardi, salamat sa pag-send ng donations. Kaya ito na mga kabunyog, nagsagawa ng mga security measures ang Senado. Umaalma ngayon si Cayetano. Pero pinaliwanag mga kabunyog ni Senador Ping Lacson, pinanood ko yung interview kay Senador Ping Lacson, ano ba talaga ang banta na sinasabi? Mahaba yung interview kay Senador Ping Lacson. Maganda yung pagkakapaliwanag niya at maunawaan natin na medyo nga talaga seryoso. Ganito ang pagkakasabi ni Senador Ping Lacson. Ikwento ko sa inyo. Ano ba yung threat? Ganito mga kabunyog. Ay di ba nagkakaroon ngayon ng kaguluhan sa Senado? Yung liderato, ginugulo nila Cayetano. Pagkatapos yung mga hearings, yung hearings ng Blue Ribbon, may sariling Blue Ribbon Committee hearing ang grupo ni Cayetano sa ni Marcoleta. Tapos yung hearing nung isang araw nung Blue Ribbon sa ilalim naman ni Tulfo at ni Gatchalian, ginugulo nitong grupo nila Robin Padilla at nitong mga ex-bodyguards or Malita Boys. Sa katunayan, saan ka nakakita na nandun na sila sa loob ng Senado, pumasok sila doon, pumunta sa opisina ni Robin Padilla, tapos doon nag-press con. Nandun naman, kung talagang seryoso sila, pupunta na sila, nandun lang naman sila sa loob ng Senado, bakit hindi pa sila umattend doon sa hearing sa baba? Malinaw na yon. Mayroong mga pinaplano. Ngayon, nakita nyo yung hearing nung yung sinasagawang consultative meeting ang tawag nila Tulfo at Gatchalian doon sa Blue Ribbon ni Tulfo. Pansamantala, sinuspend yung proceedings. Kasi nag-request si Director Matibag ng NBI na makalapit siya kila Gatchalian at Tulfo. Nagkaroon muna sila ng pag-uusap. Ngayon, ikwininto ni Senador Ping Lacson kung anong napag-usapan. Kaya pala, sinuspend muna, pumunta si Director Matibag doon sa grupo nila Lacson, nila Gatchalian at nila Soto, ikwininto niya. Ang kwininto niya, may reliable information sila, kumpirmado, na itong mga grupong ito, nila Baligod at itong 18 Malita Boys or
ex-bodyguards kasi ayaw na ng AFP na tawagin silang ex-marines kasi nasisira daw ang kanilang reputasyon. Kaya irespeto rin natin yung request na yan ng AFP. Tawagin na rin lang natin silang 18 Maleta Boys. Total, yun naman yung lagi nilang sinasabi. Maleta daw. O anyway, mga kabunyog, sabi ni Senador Ping Lacson, lumapit sa kanila si Director Matibag sa mga senador. Hindi muna pinablik yung kwentuhan, pero sinabi ni Director Matibag, seryoso ito. May armadong grupo na posibleng magsagawa ng kaguluhan sa Senado. Ganon kalinaw ha, mga kabunyog. May armadong grupo na nagpaplano ng kaguluhan sa Senado. O, yan yung ano. Ay syempre, kapag ganun ang paabot, galing yan sa NBI, kumpirmadoan niya. Kung ang tawag diyan kapag kumpirmado at reliable yung information, ang tawag diyan sa intelligence nomenclature, A1 information. A1. Bakit ko alam yung mga ganyan? Eh syempre nag-CAT at nag-CMT ako. Sa high school, Citizens Army Training. Sa college, Citizens Military Training. Noong panahon kasi namin hindi pa yan ROTC, CMT yan. Citizens Military Training. May lecture sa amin diyan. Yung mga intelligence gathering, pag sinabi mong reliable, ang source mo ay reliable, credible, kumpirmado, A1 ang tawag yan. A1 information. Ay mukhang ang pagkakarelay ni Director Matibag, pinatigil niya muna yung meeting ng Blue Ribbon. Pinatigil muna. Tapos lumapit siya sa mga senador, nagkaroon sila ng pag-uusap. Ngayon, ikwininto na ni Senador Ping Lacson kung ano yung sinabi ni Director Matibag. Ang sabi daw ni Director Matibag, mayroon ngang armadong grupo na masama ang plano sa Senado. So ano yan mga kabunyog, medyo reliable niya yan. Kaya sineryoso naman ito ng pamunuan ng Senado. Sa ilalim ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na siyang acting Senate President, na agad-agad in order na mag-heighten ng security measures ang Senado. Mag-heighten ng security measures. Kaya yung USAA, yung Office of the Senate Sergeant at Arms, mga kabunyog, kaagad-agad ang linagay ang Senado, ang premises ng Senado at ang building ng Senado inilagay sa heightened security alert status. Yan Senado inilagay sa heightened security status kasunod ng ulat na may banta sa seguridad ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan po ay ayon mismo sa Senate Sergeant at Arms na si Alfred Purpose. Ano ang pagkakakwento ni Senador Ping Lacson batay sa ipinaabot ni Director Matibag? Anya ganito. Itong Maleta Boys na ito ay posibleng magamit anya. Ayon yan kay Senador Ping Lacson, hindi natin chismis ito mga kabunyog. Ayon kay Senador Ping Lacson, yung mga Maleta Boys na yan pwedeng gamitin para magkagulo. Ayan mga kabunyog, DZMM. Pwedeng gamitin Kung ano man ang iniinom mo, ipasa mo na to cause chaos in Senate. Yan Yan yung information na ipinaabot ng NBI. Paano? Paano gagamitin? Ayon kay Senador Ping Lacson, dahil nga hindi nagko-cooperate itong mga Maleta Boys na ito, kasi wala naman talagang planong mag-cooperate pinaghahandaan na nila, ina-anticipate na nila na posible silang i-cite in contempt. Yan mga kabunyog. Ayon kay Senador Ping Lacson, naghahanda na itong grupo nila Baligod, itong mga DDS, itong grupo nila Mike Defensor at itong 18 Maleta Boys, ina-anticipate na nila na posible silang i-cite in contempt ng Senado. So ngayon, anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila, araw-araw may rally doon sa labas. Hindi na nila tinatantanan. Para kapag sinite in contempt itong 18 na Maleta Boys na to, ay magdadagdag na lang ng tao kasi nandun na, may lagi nang nandun. Hindi na sila umaalis doon May kabaong nang nandun. Araw-araw nandun yung mga PDS. May panahon na may mga taong minubilize yung mga Muslim daw yon, grupo ni Robin Padilla. Mayroong panahon naman mga Iglesia ni Cristo naman daw yon, minubilize naman ng grupo ni Marcoleta. Kumbaga, nagdadry run na sila. Parang nagdadry run na sila doon sa labas ng mga rally. Ina-anticipate nila na kapag isinite in contempt ang mga 18 na Maleta Boys na ito, ay magkakaroon ng kaguluhan, magkikreate ng kaguluhan. Yan ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. Para magkaroon ng rason ng kaguluhan, papalabasin nila na hindi naman anya kami ayaw sa umaten. Sa katunayan, nandunaan niya kami. A-attend na sana kami, kaya lang, sinuspend na yung hearing. Kaya wala na. Daw sila. So kumbaga, kaya sila pumunta doon sa building ng Senado nung araw na yon, papalabasan nila para umattend daw sila. Pero ang totoo, hindi naman talaga sila a-attend. Kasi dumiretso sila doon kay Robin Padilla. Bakit nila ginawa yon? Para lang palabasin na pag sinite sila in contempt, ang sasabihin nila, mayani sila kasi hindi naman daw sila takot na humarap. Kaya lang, kit daw kasi kinansel na. Sa totoo lang, kung talagang gusto nilang umattend, dapat dumiretso na sila doon. Tapos ngayon, di ba? Ayaw ng AFP na tawagin silang ex-Marines.
Kasi nga nasisira din yung reputasyon ng Marines. Kaya ang pinag-uusapan, anong tawag? Sabi ng ni Tulfo, dapat yan kargador boys. Ex-kargador, 18 ex-kargador. Kasi may karga daw sila laging malita. Mayroon din naman nagsabing 18 ex-bodyguards. Dahil mga dating bodyguards sila ni Saldico. Mas matindi pa nga si Yusek Castro, sabi niya ex-basureros. Kasi ang sabi nila, ang mga dinala-dala daw nila, ang code nila doon, basura. Pero mayroon din nagtatawag ex-malita boys. Anyway, ang ginagawa na naman nila Baligot, nagkakalat na naman ng sabi dito ni Levito di Baligot. Sabi ni Rapi Tulfo, kargador lang daw sila. Hindi mga bayani. Pinupost yung picture nitong mga ex-bodyguards ni Saldico na mga tinatawag malita boys ngayon. Pinapalaki ngayon ni Baligod ang sinasabing pinapakita nilang picture nung panahong mga ex-Marines pa sila. Totoo naman na dati silang Marines. Pero ang sinasabi naman kasi ng AFP, nang naging bodyguard sila ni Saldico, hindi na sila Marines. At pumasok sila doon, individual na capacity na nila yon. Huwag na nilang gagamitin yung pagiging ex-Marines. Kasi hindi naman, ang trabaho nila na yon, private na nilang yon. So bakit nila ginagamit pa rin yung term na ex-Marines? Pero itong si Baligod, pinapalaki na naman ang issue. Pinapalabas na naman na parang binabastos ng Senado nila Tulfo ang itong mga ex-bodyguards na ito or malita boys na ito. Hindi naman binabastos. Kaya lang yun na nga ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. May masamang binabalakan niya based sa pinaabot ng NBI. Mayroong masamang binabalak itong grupong ito na kapag sila ay sinight in contempt, magkakaroon ng kaguluhan. Yan yung Kaya ang ginawa ng Senado, nagsagawa na ngayon ng mga security measures. Ano ang mga security measures na isinagawa? Ang unang security measure na sinagawa, wala na munang trabaho sa Senado. Work from home na muna. Sa June 10 at 11. Bakit? Kasi i-inspeksyonin ang building ng Senado para masiguradong wala talagang dito. Walang mga tinanim na mga pasabog o anuman. Kaya yan ang unang measure. Ito mga kabunyog, basahin natin yung dito. Ayan yung caption. Ayan. Sabi dito, Philippine News Agency, Senate employees leave for home on Tuesday, June 9, 2026. The Senate authorized work from home arrangements for employees on June 10 and 11 to give way to security assessments and inspections following threat information relayed by the National Bureau of Investigation. Yan mga kabunyog. At yun na nga, heightened alert ng USAA, ng Office of the Sergeant at Arms, naka-heightened alert ang Senado. So ibig sabihin, hindi tulad nung dati na pwedeng, di ba, ang ginagawa nila Pia Cayetano, ang ginagawa nila Rubin Padilla, yung mga yung mga ex-bodyguards na yon nakakalabas-pasok sa Senado, ang ginagamit nila, pinapalabas nilang guests ng opisina ni Rubin Padilla. Siyempre, senador yan, nire-respeto yan. Kaya lang, ang pinapalabas naman nila Rubin Padilla, yung mga ex-malita boys na yan, ay mga guests daw nila, si Baligod, si Mike Defensor. So, pinapapasok, sinusundo kami minsan ni Padilla doon sa entrance, sinusundo minsan ni Pia Cayetano. Ngayon, sa bagong Senate measures, security measures, bawal na yon. Hindi na sila pwedeng basta-basta makapasok. Kaya yung mga guest na yan, hindi na pwede. Dahil nga dito sa mga banta na ito. So ngayon, umalma dyan mga kabunyog. Umalma dyan si Cayetano. Umalma. Pero sa totoo lang, yung sinasabi ko na yan ay matagal ko nang sinabi yan sa vlog ko. Naalala nyo, nag-vlog na ako yan. Sabi ko, ako sa tingin ko gagamitin itong mga ex-bodyguards na ito, itong malita boys. Gagamitin ito. Magkakaroon yan ng kaguluhan kapag inaresto yan. Kasi siyempre, kapag sinight in contempt yan, aalma yung mga ex-bodyguards na yan na malita boys. Kaya itong mga ginagawa nilang pabalik-balik sa Senado, hindi yan simple. Mayroong mayroon yang bahagi yan ng isang plano. Diba sinabi ko yan sa vlog ko, mga kabunyog, kung nanonood kayo lagi sa mga vlog ko, inano ko na yan. Sabi ko, yung ginagawa na yan nila Baligod, paghahanda yan sa pag-cite in contempt. Bakit sila nandun? Bakit sila nandun nung Monday? Para sabihin, kapag pinagpaliwanag sila, bakit kayo hindi dapat i-cite in contempt? Sasabihin nila, attend naman sana kami. Sa katunayan, nandun na kami sa Senate building. Papunta na kami doon, biglang inanunsyo na tapos na ang hearing. So wala na. Pero sa totoo, gusto namin umattend. Di ba? Ganun yung kanilang narrative dyan. Pero sa totoo lang, drama lang nila yon. Hindi naman talaga nila gustong umattend. Kasi kung gusto nilang umattend, diretso na dapat sila doon. Saka magpapasabi sila, di ba? Magpapasabi sila, pakihintay lang po kami, papunta na kami, a-attend kami dyan. Hindi naman ganun. Nakatatlong beses na yung staff ni Senador Erwin Tulfo umakyat doon sa opisina ni Rubin Padilla. 3 beses. Hindi naman sila nagsabi na a-attend sila. Di ba? Kaya lang yan. Ang sabi ko nga dyan, sa mga vlogs ko, di ba sinabi ko, drama lang yun ni Baligod. Pumunta lang sila ng building ng Senado para pag pinagpaliwanag sila, ang rason nilang sasabihin, hindi naman sa ayaw namin umattend eh. Hindi totoo yan na ayaw namin umattend. Nandun na kami, a-attend na sana kami. Di ba? Tapos nung nalaman nila na isususpindi na kasi nagkaroon ng lindol. Syempre nag-declare ang Senado na tapusin na muna yung hearing
Kasi mas kailangang umaksyon doon sa malakas na lindol doon sa Mindanao. Nung nag-anunsyo na ng gano'n, saka sila nagsasabing papunta na sila sa baba, di ba? Obvious naman yung kanilang script eh. Obvious yung kanilang script. Kaya sabi ko, ano yan? Wala yan. Alam na nila Baligod na isa-cite in contempt yan. Alam nila yun, pinaghahandaan na nila yun. At yung mga rallies na yan sa labas, araw-araw may rally doon ng mga DDS, ano na yan, naghahanda na yan. Kasi kapag sinite in contempt, inorderan na aarestuhin ang 18 na yan na Maleta Boys, aalma sila dyan. Di ba? Yun yung sinabi ko. Tama ako. Exactly yung sinabi ko na yan. Yan din yung sinabi ni Baligod. Yan din yung sinabi ni Baligod. Kila Win Gatchalian. Kaya naman, yung pinaliwanag din ni Senador Ping Lacson na mayroong pinaplano, may mai-involve na armadong grupo. Yun ang matindi dun eh. Hindi lang simpleng rally ang mangyayari. Siguro kapag isa-cite in contempt na aarestuhin itong 18 Maleta Boys na ito, may armadong grupong mai-involve doon sa Senado. Ito ngayon yung iniiwasan ng bagong liderato ng Senado. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, hindi pwedeng magkaroon na naman ng kaguluhan sa Senado. Kaya dapat talaga, magkaroon na ng measures para mapigilan. So, kaya ngayon nagsagawa ng ganung mga measures sila Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Kaya yung mga measures na yan na sinagawa ngayon, seryosong measures yan para ma-counter, ma-counter yung sinasabing threat. Ang medyo bago ngayon diyan, hindi na pwedeng maglabas-pasok ang kung sino-sino lang. Kaya yung mga palusot nila Robin Padilla sa kanila Pia Cayetano na may guests sila, papapasukin yung mga Maleta Boys na yan, papapasukin sa building, ang papalabasin lang guests ni Robin Padilla. Hindi na pwede yan ngayon. Kaya ano na yan, medyo maiiba na ang setup sa Senado. Pero ako, sinabi ko na yan sa vlog ko. Sabi ko, alam ko na kung ano ang style nila Baligod. Ano yan? Kunwari, nandun sila sa building. Para pag pinagpaliwanag sila, bakit sila hindi isa-cite sa contempt? Sasabihin nila, wala namang kaming planong hindi irespeto ang Senado. Sa katunayan, nandun na kami. Di ba? Alam na natin ang galaw nila na yan. Pero, yun din ang sinabi ni Matibag. At yun yung kinikwento ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, ni Senador Ping, gagamitin niyang 18 Maleta Boys na yan. Lalo na pag sinite in contempt yan. Ano yan? Ang gagamitin yan. Tsaka ito mga kabunyog sabi nga ni Senador Ping Lacson din, yung rally na yan sa labas, na araw-araw, ano yan? Parang dry run yan. Kapag naglabas ng sinite in contempt ang 18 na ex-Marines, at kapag aarestuhin sila, dadami pa yan. At posibleng may armadong grupong ma-involved yan. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, makikita mo may mga araw na dumadagsa ang tao doon. O di ba nung isang araw, sumabas pa nga si Marcoleta, bumaba siya doon, tapos kumaway pa siya doon sa mga supporters niya, tapos ang sigaw ng mga tao, Marcoleta. Yung mga supporter, yung mga umattend doon sa rally na yon, pinapaniwalaan galing sa isang sekta ng relihiyon. Tapos nung isang araw naman, mga Muslim naman daw, supporters naman daw ni Robin Padilla. Kaya, kumbaga, yung mga rallies na yan doon sa labas, araw-araw nandun sila. Kahit sa 10 na lang sila, kahit 15 sila, tuloy pa rin. Ayaw nilang mawala yung momentum nila doon sa labas. Gusto nilang ipakita na binabantayan nila ang Senado. Gusto nilang ipakita na suportado nila si Marcoleta, si Padilla, suportado nila si Cayetano. Kumbaga naghahanda sila, nagbi-build sila ng momentum. Sabi nga ni Director Matibag ng NBI, naghihintayan ng tipping point. Kapag nagkaroon na ng tipping point, yung medyo mainit na ang sitwasyon, ano ang nakikita nilang mainit na sitwasyon umano, sabi ni Senador Ping Lacson? Kapag nag-sinite in contempt ang 18 na ex-Marine, ang 18 na Maleta Boys na yan, at kapag aarestuhin na, yan ang posibleng dyan. Pwedeng yan ang maging mitsa ng kaguluhan. Kaya sabi nga ni Senador Lacson, posibleng magamit ang Maleta Boys na yan. Lalo na kapag aarestuhin, ano yan? Kumbaga, marami kasing mga flashpoints o mga mangyayari nitong susunod na mga araw eh. Halimbawa, magkakaroon ng pre-trial conference kay Sara sa June 18. Pagkatapos magsisimula na ang trial ni Sara sa impeachment sa July 6. Pagkatapos pwedeng ma-cite nga in contempt ang 18 na yan na Maleta Boys. So lahat ng mga pangyayari na yan ay posibleng mag-create ng mga maiinit o tensyon sa politika. At itong mga rallies na ito sa labas ng Senado, ayon sa liderato ng Senado, ay bahagi ng plano. Kaya ayaw nilang ipatigil ang mga rallies na yan. Tinutuloy-tuloy lang nila kasi maraming mga mangyayari sa susunod na mga araw. Ina-anticipate nila yan. Pinipreparahan nila yan. Yung paglabas-pasok nila sa loob ng Senado, bahagi din yan ng plano. Yan yung paliwanag ni Ping Lacson. Yan yung paabutan niya ng NBI. Kaya itong mga rallies daw na ito sa labas ng Senado, na, di ba, may kabaong nang nakalagay doon. May mga drama na kung ano-ano. Tapos may mga panahon dumadagsa. May mga Muslim daw. Tapos may galing daw sa isang sekta ng relihiyon. At
naghahanda ang mga DDS ng mga susunod pang mga rallies. Pero sa ngayon, dahil hindi pa naman mainit ang sitwasyon, kunti pa ang tao. Pero ina-anticipate, kapag inaresto ang mga 18 na Malita Boys na yan, ay nakikita nila iinit ang sitwasyon yan. Yan yung pinaghahandaan nitong mga DDS na to, itong grupo ng mga Pro Duterte. Ito rin yung pinaghahandaan na ngayon ng liderato ng Senado na hindi dapat magamit ang sitwasyon na yan. Kaya nagsagawa ng mga security measures ang Senado. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, tama lang yung ginawa ng Senado na yan sa ilalim ng liderato ni Win Gatchalian. Tama lang yung ginawa nila na yan. Kitlin Usbong pa lang. Kumbaga kung sa English, nip in the bud. Kumbaga itong mga ginagawang itong mga rally sa labas, mga dry run lang yan. Mga dry run. Mini-maintain lang nila na nandyan sila. Mainit lagi ang sitwasyon. Binubuhay lagi. At yung paglabas-pasok ng 18 na Malita Boy sa Senado, bahagi na rin ng preparasyon nila para kung sakaling i-cite sila in contempt, yun ang magiging depensa nila. Pero naghahanda sila ayon sa NBI, sa kwento ni Senador Ping Lacson, may armadong component. May armed group na mai-involve dyan sa darating na mga araw. Yun ang paabot ng NBI. Kaya yun yung nakakapagngamba. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, hindi naman pwedeng hindi nila paghandaan yan. Dahil pag nagkaroon na naman ng kaguluhan sa Senado tulad ng mga nangyari nung nakaraang araw, masisira na naman ang Senado. Grabe ng kahihiyan. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, ang napagkaisahan nila sa liderato ng Senado, maghigpit na ng seguridad. Kaya itong mga ginawa ngayon na pinauwi na muna yung mga empleyado ng Senado, nag-work from home na muna para ma-inspeksyon ang Senado, pagkatapos hihigpitin na ang paglabas-pasok, yan ay bahagi ng mga measures na sinasagawa. Kumbaga, huwag nang hintayin na lumala ang sitwasyon. Kasi nga, may nakikita silang plano na baka magkaroon ng kaguluhan sa susunod na mga araw. So, para hindi na mangyari yan, usbong pa lang, nip in the bud ang strategy. Huwag nang hintayin pang dumami ang tao, huwag nang hintayin pang relax lang ang seguridad ng Senado na nakakalabas-pasok ang mga armado, yung mga yung iba-ibang grupo labas-pasok, dapat kontrolin na. Yung mga measures na yan na pinatutupad ngayon sa Senado, kumbaga, usbong pa lang, mga balibalita pa lang, intelligence information pa lang, seryosohin na. Mas mahirap na totoo pala yung paabot tapos nagkaroon ng kaguluhan nga. Nakakahiya na sa Senado. Ayan yung mga kabunyog. Kaya itong ginagawang ito ngayon ng liderato ng Senado, sa tingin natin ay tama lang. Kailangan talagang kasi maraming mga mangyayari sa susunod na mga araw na magpapainit lalo ng sitwasyon. Yung pre-trial ni Sara sa June 18, hindi natin alam kung ano naman ang gagawin ni Cayetano. Baka mag-insist na naman si Cayetano na siya daw ang presiding. Pangalawa, baka i-cite in contempt nga itong mga 18 na Malita Boys. Siyempre, aalma yan. Magkakaroon talaga yan ng kaguluhan. Kailangan handa dyan. At itong trial ni Sara Duterte sa July 6, okay sana sa mga DDS kung ang magpipreside ay si Cayetano. Sa kanila ang liderato. Ang problema, napatalsik yung liderato ni Cayetano eh. Kaya ayaw ng mga DDS na yung Senado ay hawak nila Gatchalian. Kaya sigurado magiging mainit pag nagsimula ang trial ni Sara Duterte sa impeachment sa July 6, malapit na yan. At saka yung pag sinight mo in contempt itong mga Malita Boys na ito, paalma ang mga DDS niyan. Sa ngayon pa lang, makikita natin ang mga pahayag nila Mike Defensor, nila Eric Celes, nananawagan sila ng maghanda daw. Actually, ayaw nilang sabihin na nananawagan sila ng pag-aalsa, pero sa tono ng kanilang mga sinasabi, ganun. Kaya tama lang itong ginagawa ngayon ng liderato ng Senado, maghanda na dyan kasi usbong pa lang, kitli na, kaysa sa lumaki pa ang problema. Yan? Yung mga ginagawa ngayon, heightened security alert, hindi na pwede yung labas-pasok. Yung mga bisita ni Ruben Padilla, katulad nitong mga Malita Boys, labas-pasok lang, sasabihin lang, guest ni Ruben Padilla. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, kung minsan naman, guests daw ni Pia Cayetano. At saka, hindi nahahayaan ito na magmi-meeting na naman ang grupo nila Cayetano, tapos ang kasama ay itong mga Malita Boys na to. Kasi nga, i-istriktuhan na yan sa susunod na mga araw. Sa nangyayaring ito mga kabunyog, umaalma si Cayetano. Umaalma si Cayetano mga kabunyog. Ang alma ni Cayetano ay, sabi ni Cayetano, bakit daw hinihigpitan? Wala naman daw reliable information. Bakit daw pinaniniwalaan ng NBI? Yan naman mga kabunyog ang sinasabi ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, hindi naman daw kapanipaniwala ang NBI, bakit daw pinapaniwalaan? Yan mga kabunyog kinukontra ni Cayetano ang ginagawa nila Win Gatchalian. Kasi sabi ni Cayetano, ang nagpaabot ay NBI, hindi naman daw yan kapanipaniwala. Ito mga kabunyog. Cayetano questions credibility of Senate threat, intel from NBI. Ayan. Mahaba yung nilabas na statement ni Cayetano. Kinukontra ni Cayetano yung ginagawa ngayon ng liderato ni
Senate President Pro Tempore Win Gatchalian, ang sinasabi niya, hindi naman daw reliable ang NBI. Hindi naman daw yan kapanipaniwala. Ito pa. Humingi ng paglilinaw sa threat sa Senado. Cayetano seeks clarification on reported security threat to Senate. Kasi sabi ni Cayetano, ginagamit lang daw na dahilan ng liderato ng Senado ngayon para mahigpitan daw sila. Kumbaga ang ginagawa daw ngayon, lahat daw ng ginagawa ngayon ng administrasyon ay para hinaharas daw sila, ginigipit. Marami na daw ang mga pagbabawal. Bawal na daw ang mga meetings ng grupo nila at hihigpitan na ang paglabas-pasok ng mga bisita nila. Yan daw ay gawa-gawa lang daw yan. Kasi hindi naman daw totoo na mayroong threat sa Senado. So ang sinasabi ni Cayetano, hindi reliable or hindi credible yung sinasabing threat sa Senado. Kasi ang nagpaabot lang daw nito ay NBI. Hindi naman daw kapanipaniwala ang NBI. Yan yung sinasabi ni Cayetano, mga kabunyog. Kaya ang sabi ni Cayetano, dapat itigil yung mga ginagawa ngayon ng liderato ni Gatchalian. Ano daw yan? Ang ginagawa daw ng leadership ni Gatchalian, ginagamit na sangkalan yung issue nitong banta sa seguridad para sila ipaghigpitan. Yun Cayetano questions credibility of Senate threat intel from NBI. Ayan mga kabunyog. Sabi kasi ni Cayetano, paano daw papaniwalaan yung NBI na yan samantalang yan daw ang nag-create ng kaguluhan nitong nakaraang mga araw. Ang tinutukoy ni Cayetano, yung pagdating daw paglabas daw ni Bato, nandun na daw yung mga NBI, nagkagulo daw dun dahil sa NBI. Tapos yung putukan noong May 13, tagagawan din daw yun ng NBI. Kung hindi daw nandun ang NBI, hindi naman daw magkakaroon ng putukan. Kaya sabi ni Cayetano, paano daw paniniwalaan ng isang ahensya na hindi reliable ang mga information nagdala na ng kaguluhan sa Senado. Pero siyempre, sa parte nila Win Gatchalian, mas pinapaniwalaan nila ang NBI. Kaya sa parte nila Win Gatchalian, hindi nila pinapakinggan yung mga pagkontra na yan ni Cayetano. Ito ang sabi ni Gatchalian, Senator Win, makikipagpulong tungkol sa umano'y security threat sa Senado. Ayan mga kabunyog. Pero siyempre si Cayetano, kinukontra nila Cayetano. Sabi naman ng liderato ng Senado, siyempre, yung mga plano nila Cayetano, yung paggamit sa maleta boys na yan para mag-create ng kaguluhan, siyempre dito sa ginagawang mga hakbang na ito ng Senado, nag-check na sila. Kasi sabi nga ni Senador Ping Lacson, ginagagamitin para mag-create ng mga kaguluhan yung maleta boys na yan. Sa ginagawang ito ngayon ng Senado, itong mga measures na ginagawa nila, na-check na ngayon. Kung ano man ang pinaplano nila Padilla, nila Marcoleta, nila Cayetano, sa ginagawang ito ngayon ng Senado, na-check na. Kaya umaalmaan niya si Cayetano. Kumbaga, yung plano nila, hindi na nila magagawa kung ano man ang plano nila. Kasi sa mga susunod na araw, lalo na pag nagkaroon na ng impeachment kay Sara, gusto nila, mag-create sila ng mga rallies na naman sa labas, posible nga magkaroon ng kaguluhan sa loob mismo ng Senado. Posible. Kaya, kung ano man anya ang binabala yan ay hindi na sila nakapurma. Kumbaga, usbong pa lang nakitil na. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya umaalmaan niya si Cayetano kasi naunsyamik yung kanilang plano. Yan ang totoo diyan. Sabi ng liderato ng Senado, yung pagkontra na yan ni Cayetano ay dahil kung ano man ang kanilang binabalak ay natigil ngayon. Hindi na nila magagawa kung ano man ang kanilang masamang pinaplano. Kasi gumawa na ng kaukulang hakbang ang liderato ni Gatchalian. Yan yung mga mga kabunyog, mga kababayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Alright. Mahaba yung explanation ni Attorney Enzo, mga kakabsat. Pero, Utragist, hindi umubra si Cayetano nga. Totoo nga, mapsat hindi makaporma. Kaya, wala na talaga naniniwala dito. Alright, so last topic tayo, mapsat. No? Last topic tayo.